Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm Japan, kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin na iyong mga magaganap o mangyari sa natitirang araw ng August 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok lang. Welcome na welcome guys sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon na ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Ay, kulang pa ng isa. Lawakan yung isipan nyo ha. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tandaan nyo palagi, kayo pa rin ang makapagpapabago ng buhay nyo ha. Wala sa kahit kanino, wala sa card. I'm only the guidance. Okay. Meron tayong Cancer, Capricorn, Gemini, Pisces, Scorpio, and Virgo. Sa iba sa inyo, may mga alaga kayong pet. No, ay, aso, pusa, hamster. Nako, mag-ingat kayo sa daga. No? Yan. Ibig sabihin, baka may mga daga sa bahay nyo. Diba? Siyempre, andun na yung situation na ingat pa rin kayo when it comes to temptation. No? Maraming klase kasi yung temptation. Pwedeng temptation when it comes to love, temptation when it comes to paggastos, pagkain, inumin. Yan. Ingat kayo. And then, may mga emotions, feeling emotions, may mga, sa iba sa inyo siguro may magkakaroon kayo ng mga reflection from the past situation, mga mood situation, mga ganun, may mga konting delay sa iba sa inyo, siguro may mga delay na magaganap o mangyayari, may mga challenge din na dumarating, o may mga pag-iisipan ka na you want, na na-challenge ka doon o ma-challenge ka. At syempre din, andito rin yung sitwasyon na maaaring iba sa inyo is may mga aralin kayong bagay-bagay, pag-aaralan, pag-isipan, mga ganang sitwasyon. No? O baka nag-aaral kayo. Yan, sa iba sa inyo, may mga tears of knowledge, kumbaga. May pagbibigyan ka daw ng pagmamahal, or may tao na magbibigay sa'yo ng pagmamahal, vice versa. Yan. There's a love, romance, may mga paghanga, or may mga crush. Crush, paghanga, isa lang yun, di ba? Yun, maaring hahangaan mo yung tao na yun, or someone's ihahanga sa'yo, crush, ganyan. Siyempre, mag-ingat ka pa rin kasi may mga tao pa rin na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Kumbaga, dito pa rin yung may mga tao na pipintasan ka, ganyan. Kumbaga, pwede nilang idaan sa kunyari maganda yung sasabihin niya, pero may patama. Alam mo yun? Pwede naman na brutal din sa iba. Yun na nakikita ko dito. Ingat kayo kasi may mga stress situation, may mga kaba o nervyos o pag-iisipan, depletion, syempre meron din. Sa may mga tao na may mga sakit, maaaring may mga sakit kayo, or may mga magkakasakit, may mga sakit sa puso, sakit sa bandang dibdib, or may mga sakit when it comes to water, maaaring ganun din. Sakit sa ulo, pwede rin kasi stress, no? Yun na nakikita ko kasi may mga iniisip, may mga may mga something mawawala. Maraming klase mawawala. Pwedeng mahulugan kayo ng mga gamit, ma-misplace, or losing something valuable, or pwede kayong manakawan. Ingat na lang din. Nagkakaroon ka ng limitation sa sarili mo. So nakikita ko dito. Pero alam ko, naiintindihan mo why. No? Yun na nakita ko sa'yo. Kasi nahandito ka sa sitwasyon mo na you want to structure something into your life pero may limit siya or nagkakaroon ng limitation sa'yo. Pwedeng halimbawa, kulang ka sa pera, kulang ka sa lakas ng loob, kulang ka for something, may ganun. No, may retirement din ako nakikita. Sa iba sa inyo, maaari may nag-retire or you retiring or you want to retire
pinag-iisipan mo na mag-retire ka na at maaari naghahanap ka na ng ibang trabaho sa iba sa inyo or naghahanap ka na ng mga pagkakakitaan or business sa iba sa inyo. Pag-aralan nyo maigi ha. Yun ang nakita ko. Mag-focus ka lang, confident lang sa mga gagawin or sa may mga main concern mo sa buhay mo. Huwag ka magpagkaroon ng blockage o magpag-distraction, sinasabi dito. Mag-ingat lang din kasi may mga tao, pwede yung sarili mo kasi nililing lang mo. Or someone is lilinglangin ka. May mga panglilang, nandiling na o mangliling lang. Pwede yung sarili. Halimbawa, nililing lang mo yung sarili mo. Deep inside, you're stressed pero hindi mo pinapakita sa kanila na stress ka. Ring ganun. Or someone is nililing lang kanya. No? Merong cheating situation. Sabihin, may nagsisinungaling. Na dito. Sa iba sa inyo, bakit may tao na, di ko alam po ikaw may tao na magmamarunungan, pero deep inside, walang alam. Mag-ingat pa rin kayo baka naman ikaw to. Kaya sabi ko sa'yo, pag-aralan at pag-isipan mo maigi. Ha? Kumbaga, halimbawa, may nagpayo sa'yo, may nagsalita sa'yo, ang gawin mo na lang, umuo ka na lang, pero pag-isipan at pag-aralan mo pa rin yun. You need to research din kasi, no? O kaya may mga i-research din yung iba dyan. No? Kailangan hanapin mo yung mystery ng situation. Diba? Huwag lang agad-agad babanat or susubok or gagawa. Kasi pwedeng hindi maging good yun, di ba? And syempre, iba sa inyo siguro, mas more kayo magiging more on maturedism or maturity. Ganyan. So nakita ko yung, sa iba naman sa inyo is using your wisdom, or you need to use your wisdom, or you using your wisdom this time. So nakita ko. Yun. Mabait yung iba sa inyo, no? Kasi there's a purity spirit. Ako na nakikita sa inyo. Pero, the more na purity yung spirit nyo, the more na handyan yung mga tukso or mga tao na hindi ka magiging mabubusuan, ganyan. And then, may mga trusty person. May untrusty person, meron mga trusty person din, siyempre. Diba? May mga allies or may mga pwedeng pagkikita ng mga mahal sa buhay. Yun, pwede yun. Yan. Para mga long time no see situation, mga ganun sitwasyon. Or any situation, baka mga collab or mga gathering lang na magaganap o nangyayari or may mga collaboration lang na situation o kaya joy, there's a joy. Maaaring may mga pupuntahan ka lang na mga hindi naman siya ganun na big situation, maaaring small group, maaaring ganun na puro magkakilala or mga malalapit sa iyo, no? Sa iba sa inyo. Tingnan natin ang energy mo. Energy ni Sagittarius. Ay, naman, Devil. Agad. Ano yung anak? Hindi ba yun? Anak ko. Umano siya sa palat. Dito sa braso ko. Okay. Energy mo andito yung exciting situation, Siguro may exciting na plano ka, ganyan, sa iba sa inyo, o makakaranda ka na excitement dito sa mga natitirang araw, ganyan. And then also, ang nakikita ko dito, may mga out of control situation. Yan, yung nakikita ko sa'yo dito. Yung iba dito is stagnant. Ibig sabihin is magkakaroon sa iba sa inyo ng mga actions or idea pero i-delay mo siya. Yun na nakikita ko dito. Energy mo, kasi andito kasi si Devil Yun na nakikita ko. And then also is may mga delay or cancel situation na maaring naganap or magaganap pa lang sa iba sa inyo, and now maaring ngayon is you will start na ngayon na gawin yung bagay na yun o action na yung bagay na yun o sitwasyon na yun, no? Dito baka may mga lakad na kayo,
Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Titingnan ko dito, you're trapped. Yung iba, no? Maybe iba is trapped or stagnant talaga. Ganun. Lack of energy sa iba sa inyo. May mga gusto kang sabihin or gusto mong gawin na hindi mo rin magagawa, ma-actionan. Medyo slow. Yung nakikita ko dito, slow yung movement mo sa nakikita ko dito. Mari nagkakaroon ka ng plano this time, pero ang slow kasi niya. May mga gusto kang umpisahan o actioner o gawin, pero ang slow, maaari nga sabi ko is delay or cancel or thinking, or pwede naman when it comes to a success, nagiging slow pa siya, hindi mo pa siya gaano makikita this time kasi medyo stagnant pa siya. Kaya sinasabi rin dito na kailangan pag-isipan, pag-aralan at siyasatin mo yung mga bagay-bagay, no? Sa nakikita ko dito sa iyo. Tingnan natin ang parating kay Sagittarius. Anong parating kay Sagittarius? Meron ka daw mga gagawin o action na ipagpapaliban or bukas na lang, sa isang linggo na lang, sa isang buwan na lang, ganyan. May mga ganun sitwasyon. Parating kay Sagittarius. Ano po yun? Devil again. Ano ba yan? Mukha naman pinapakyaw mo naman yung devil. Ba yun? Ikaw na. Sabi dito para sa'yo, makokontrol ka ng sitwasyon eh. Makokontrol ka ng sitwasyon, syempre maahang ka, di ba? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, tulad ng sabi ko dito, di ba? Magkakaroon ka ng idea pero madidelay o makakancel mo yun. Ganyan. To growth, kumbaga iba sa inyo, parating sa'yo, problema sa pera. Pera, business, trabaho, yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga hinihintay ka raw. Pero kung ano hinihintay mo, hindi pa siya magaganap eh, ha? Delay mo na to. Pinag-delay talaga eh, no? Delay yung nakikita ko dito. Kung ano yung mga hinihintay mo, siguro i-change mo yung decision mo, make up new plan, make a strategy, tsaka mga bagong pananaw sa kinabukasan, mas good siguro. No, wag ka makontrol ng situation mo. Sa nakikita ko, wag ka ma-manipulate ng situation. Tandaan mo, you are the authority of your life. You will be success kung mag-a-action ka, kung mag-focus ka, at magdedesisyon ka. Kailangan gamitin mo yung karunungan mo or your wisdom to clarity any situation na gusto mong maging maganda. Project, business, trabaho, pera, stability, yun ang nakikita ko sa dito. Kailangan ganun, ha? And then also, may mga taong sakim or makasirili, no, when it comes to money. Ako nakikita dito. Kumbaga, ito yung mga tao na tulad ng sabi ko kanina, na maaaring iniiwasan mo siya or kokontrolin niya yung ikaw or kokontrolin niya yung mga pagpapatakbo mo in a situation, pwedeng business, pwedeng pera, or any na gusto mong mangyari in life, no? Yun ang nakikita ko dito sa iyo. Makasarili to. Mag-ingat ka rin, mag-ingat ka na lang, no? Kasi matatrap at may stuck ka raw in a situation. May mga sadness situation, may hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakaintindihan, pwedeng conflict, malaki o maliit yan. Sa nakikita ko dito, may mga tension talaga na hindi pa natatapos. There's a bullying situation din ako nakikita sa dito. Pero ang nakikita ko kahit na gano'n, parang hindi ka naman din bothered dun sa sitwasyon na yun kasi mas more on focus ka sa sarili mo. Yun ang nakikita ko. And nakikita ko rin is parang magkakaroon ka ng isang desisyon sa buhay mo na o pagpapasya into your life na tataha ka ng ibang path. Parang maitatry ka ng new path situation sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa'yo. New path, new planning situation. Ate, dapat ba siyang gawin? Oo, yes, dapat siyang gawin. You need to commit no sa bagay na yun, no? And you need to be very creative dito kasi you will be successful. Pero sabi ko nga sa'yo dito, kailangan talaga na
mag-focus ka, no? And pag-aralan at pag-isipan mo talaga yung sitwasyon na yun. Kaso kung gumagawa ka sa bagay na yun, tapos wala ka namang idea or hindi mo naman pinag-iisipan, maghihintay ka lang like a hangman, ay naku po, ay it's up to you. Nasa tayo yun. Diba sa inyo may mga hinihintay kayo? Yan, baka naghihintay ka na enlightenment, di ba? Diba sa inyo, you're sacrificing something, sacrificing nothing. Parang nagsasakripisyo kayo sa nasasayang yung oras mo, nasasayang yung situation, or parang nagsasayang ka lang. Ganun. Yung nakikita ko. Hindi ko kasi ma-point no? Parang nagsasayang ka ng oras at panahon at pagkakataon. Mga ganun. Sa iba sa inyo ha. May mga desisyonan ka raw. May mga new project, ay, pero nasa sa'yo daw to, no? Sa nakikita ko dito. Kumbaga, yung positivity happen into your life is in your hand dito, no? If you want to abandoning something into your life at alam mo na napapagod ka na, is a time to leaving behind or let it go. Kung gusto mo, be wiser and stronger this time. May mga revelation or ikakashock or may mga expect the unexpected situation, may mga lakad, travel, ako na nakikita dito. Mag-ingat kayo sa sasakyan. Sino ang nagda-drive? Or kahit hindi kayo nagda-drive, mag-ingat kayo sa pagmamaneho. Baka yun yung kakaano nyo. Ang nakikita ko dito, basta vehicles, masyasya kayo. Pwede siyang vehicles travel when it comes to, ang tawag dito? Parang may water, ako nakikita. Yun ang nakikita ko dito. Basta yung mga lakad nyo, yung pagmamaneho, kung sino man nagmamaneho, mag-pray kayo. Pray, ha? Mag-pray lang before and after. Palagi kayo mag-pray. Kung naaalam, maglagay kayo ng rosary, ganyan. Yung may nakikita akong accident. Maaari makaka-receive ka ng information or pwedeng ikaw to, ha? Mas maganda na yung mag-ingat tayo. Para mas good siya. No, hindi masamang mag-ingat. Tingnan natin. Ano dapat iwasan? Kumbaga na doon kasi nakita ko may mga unexpected, o sabi ko, di ba, expect unexpected, or yung mga unexpected, a blow of emotions happen. Pwede rin na na may mga hindi pagkakaintindihan, conflict like I told kanina, mga depression, trauma, something loss, ganyan. Maraming klase ang loss. Tandaan mo, loss of job, loss of work, confident, money, pet, someone, pwede din yun. You're feeling hopeless sa iba sa inyo. Siguro iba dito is, heartache, separation, ano pa ba pwede, to? Disappointment, pwede yun. O kaya may mga intense situation. Yun ang nakikita ko sa iba. Sadness yan. Iyak, ganyan. Ano dapat iwasan ni Sagittarius? Tama nga. Tama ka. parang alam mo yung, parang nagbigay siya ng message, diba? Nagbigay siya ng message, tapos sinagot ko. Parang, ito sabihin mo, parang ganun. Kasi nasa utak ko siya. Yung sabi ko, nasa utak ko yung sasabihin ko. Tapos lumabas siya. Alam mo yun? Tama nga yung intuition ko. Okay, iwasan mo yung hindi ka mag-ingat at hindi ka maghigpit, lalo na when it comes to your health or someone's health dito, o kaya always aware sa lahat ng bagay. Aware. Tulad ng sabi ko, di ba, may warning sign ka? Aware. Aware ka rin sa pera mo. Maghigpit ka hanggat kinakailangan kasi hindi ka naging stable, no? Huwag ka magpapabaya sa sarili mo, huwag ka magpapabaya na hindi ka mag-trust sa intuition mo dito, iwasan mo. Siguro iwasan mo yung mga yung mga distractions in life, yan, iwasan mo. Umiwas ka sa, na it's not to transform yourself in a new you, siyempre isa rin yun. Iwasan mo na magkaroon ka ng self-doubt sa intuition mo, isa yun eh. Isa talaga, as in, ang intuition is as in.
perfect ang intuition kasi marami sa inyo malakas ang pakiramdam or intuition. Lack of trust, magkaroon ka ng doubt or mag-guilty ka or magkaroon ka ng ma-hate mo yung sarili mo in a situation, yun na lang din ang iwasan mo. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng pagkakaroon ng self-evaluation. Kailangan in any action. Hindi ko na ulitin, paulit-ulit ako. Always ganun. And then, syempre, yung mga conflict, iwasan mo, no? Yung mga hindi pag, hindi, ano to? Hindi, hindi pagkakaayos-ayos ng family. Pwedeng biyanan, pwedeng pamilya, pwedeng kasamahan sa trabaho, kung ano man yan. No? Yun na iwasan mo hanggat maaari. Awareness ha, Sagittarius. There's a happiness, ano? Ako nakita sa'yo. May new beginning happen sa iba sa inyo. May good news, happiness, fulfillment. There's a love coming din. Sa iba siguro love, new love, or may mga kasiyahan lang na magaganap sa iba. Achievement, yes. Abundance coming din sa iba sa inyo. May mga sitwasyon na nagtitiis ang nagtitimpi ka sa ngayon. Yun ang nakikita ko. Kamusta po ang love? Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Devil again, no? Yan niya. Ala. May mother figure dito na ano, no? Na may masamang pakay sa'yo. Sakim at makasarili. Hindi ko alam kung sino siya sa'yo. Yun. Sa iba naman sa inyo, may mga new commitment, new love. Ako nakikita. Maari may makikilala ka na taga-ibang bansa na tao. Sa nakikita ko dito. Pero ingat ka lang sa kanya. Maaring bossy type or a boss. Aba, dalawa pa. Ako nakikita dito. O maaari may hinihintay ka, no? Tingnan natin. Kamusta ang love? May ano, no? May babaeng na ano, sakim at makasarili na may masamang pakay sa'yo. Baka ikaw to, ha? Love ni Sagittarius. May nakita akong ganun. Uy, when it comes to love. Ano mo yan, ha? Energy mo. Okay, when it comes sa love, nyak, sabay nyak eh. When it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay, nitong tao na to, nahandun yung ano no, nagkaroon talaga ng mga paghihiwalay or nagkaroon na ng rejection. Pero isa sa inyo kasi is nahang. Kumbaga, gusto niyang magkaroon ng recovery or gusto niyang kausapin ka para magkaroon ng pagsasaayos in this relationship nitong tao na to or maybe this is you. Yun ang nakikita ko sa kanya. No? And nandito maring kasama mo siya sa trabaho or matagal mo talaga siyang kilala sa nakikita ko dito. Gusto niyang mag-action sa'yo, feeling love, feeling care, feeling emotions, or handun talaga yung feelings nitong tao na to sa'yo. Sa nakikita ko dito, try to work out, to develop itong relationship na to, want to fight, and gusto niya ng peace sa'yo nitong tao na ito. Sa nakikita ko dito. Gusto niya ng peace sa'yo. Gusto niya mag-apology, no? Sa nakikita ko dito. I want to be stable again. Sabi niya dito. Kung kayo naman is single, sa single, yun nga, yung sinabi ko kanina. Kung kayo naman is in relationship, kung kayo is in relationship, nagkakaroon, natural yon no? Nagkakaroon ng mga dissatisfaction in this relationship, pero pinipilit ng isa na maging okay. Pinipilit ng isa sa inyo na siguro more on patient siya, ganyan, na hindi magtuloy-tuloy yung dissatisfaction na yun, no, sa nakikita ko dito. Yun. Pwede rin, o kasi nahandun yung ano, no, handun yung situation na ano, there's a love, kumbaga, tinatry niyang balansehin ng tao na to, yung relationship na to be stable. Yun ang nakikita ko dito. Very caring, gentle, and very supportive. Yung isa sa inyo, mabait,
very sensitive din eh, no? Yung isa sa inyo sensitive, or maybe this is you, no? Yung pagiging sensitive, Sagittarius, kasi may pagka-sensitive ka rin kasi sa nakikita ko dito. And then nakikita ko rin, masaya naman, andito yung saya. May saya kasi ako nakikita, no? In this relationship. Kasi andito si Sun. Ay, meron na namang nasa balikat ko. Di ba? Nagpunas pa si ate. Yun na nakikita ko. Doon yung peace, okay naman. Pag nagkakausap kayo, okay naman. Yun nga lang, syempre, may mga time na na hindi masaya. Syempre, natural na yun. Forgiven na yun, kumbaga. Pero kung sabihin mo, masaya kayo, masaya kayo. Kamusta yung money ni Sagittarius? This, mga natitirang araw ni Sagittarius, money. Ayun, lumabas na. When it comes sa money mo, kailangan mo mag-save ng money, no? Sa money mo, syempre, may problema ka sa money mo. Kasi mas marami yung lumalabas. No? May nakita akong pagtulong, or may tutulungan ka, or may hingi sa'yo ng tulong. Meron din akong gift na nakikita, either ikaw ang bibigyan ng gift, or makakalis ka ng gift. Vice versa tayo. Sa money mo, financial problem, no? Yun na nakita ko. Medyo hindi nagsha-shine, or hindi nagsasuccess, or hindi dumarating yung more on abundance sa'yo. Sa nakikita ko dito, maaring nahadon ka sa sitwasyon mo na mas naaalala mo yung dating sinasahod mo, maaring sa dating trabaho mo, ganun. Parang nagkakaroon ka ng comparison, nako-confirm mo, nako-compare mo, no, maaring ganun, na dati ganito yung sahod ko, ganyan-ganun, ngayon, hindi na. Mga ganun. Malungkot yung pera mo. Ah, false impression to. Kumbaga, sad itong money mo, no? Sobrang sad sa nakikita ko. Hindi siya nag-shine, hindi. You need to save money. Kasi mas marami ang lumalabas than sa pumapasok sa'yo this time. Sa nakita ko. Baka nga, may lumalabas na money. May paglabas ng money sa'yo sa nakita ko dito. No? Baka nahadon ka na rin sa sitwasyon mo na sa dami na iniisip mo, sumasak na yung ulo mo, di ba? Yan. Dahil sa isip-isip kung paanong gagawin mo sa nakita ko dito. Always think in advance when it comes sa lahat sa lahat as in. Siyempre, balansahin mo rin yung pera mo. Dito. By, magiging, ngayon kasi magulo siya. Hanggang August magulo yung pera mo kasi. Pero, ang nakikita ko dito, follow your heart. Make a new direction, sinasabi dito. Kasi iba sa inyo, tataka kayo ng bagong direction in life. At ano mangyayari? Malaki magbabago sa inyo. May mga papasok na pera, new abundance, may mga new opportunities. Kung gusto niyo magbago ng trabaho, okay lang naman. Kasi may pagtahak din. Kung magbi-business ka, okay lang din. Sa nakikita ko dito, may another path or naghahanap talaga sa inyo ng path, no? Kung paano mo mapapalago yung pera mo sa nakikita ko to. Pero iba dito pagtahak ng bagong direksyon. Magsasucess kayo sa pagtahak o pagbabago ng inyong direksyon. Or sa iba naman dito siguro, decision making, no? Sa mga opportunities o pagkakapirahan mo this time. Kasi may mga parating na opportunities sa iyo eh. Nasa sa'yo na lang yun kung magdidesisyon ka o gagawin o action mo siya. Pero magsasucess yun. Any opportunity pa ka Sagittarius? Pwede rin na kung pagsabayin mo, di ba? Halimbawa, meron kang trabaho, tapos nagkakaroon ka pa ng side business, di ba? Pwede yun. Kung meron kang idea. May mga sitwasyon na hanggang ngayon is hindi mo pa ma-let go. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. You're still holding. Ano to, universe? May bullying, ako nakikita sa'yo. Marami ka daw iisipin. Tsaka marami kang iisipin or marami opportunity or idea na darating sa'yo pero hindi ka ata mag-action. Medyo madi-delay, no? Yung when it comes to something.
parang may i-delay ako nakikita dito. Alam mo nakikita ko dito, yes, there's a cancellation or may mga unsuccessful or lack of achievement, lack of success din ako nakikita dito. And then dito rin, merong mga taong hindi very supportive sa'yo, no? Dito. And then also, unhappy. May unhappy situation. Ako na nakikita dito. Parang handun ka sa sitwasyon na you want to find peace. Halimbawa, may mga hindi ka gusto or may family or sino man yan, kaibigan man yan, na hindi nagiging good yung connection nyo and handun ka sa sitwasyon mo na you want to find peace. Kumbaga, no? Gusto mo maging okay, maging maayos yung situation na yon. Pero handito rin yung iba dito is nagkakaroon kayo ng, kasi hindi siya stable, nagkakaroon kayo ng pagpapabaya, no, or nagkakaroon ng any pagpapabaya situation. And then, may mga sitwasyon na hindi nag-fit sa'yo or hindi nag-fit in sa'yo. Yun na nakikita ko. Kung may mga ganong sitwasyon, nasa sa'yo yun. You need to decide, no? Always balance lang sa nakikita ko dito. May makikipag-communicate sa'yo, pero ikaw makikipag-communicate or siya ang nakikita ko to, pero magulo yung isip niya eh. Hindi niya alam, kakausapin ka ba niya, kakausapin mo ba siya, parang ganun ang nakikita ko dito. Hindi niya alam, pero gusto niya makipag-communicate sa'yo or ikaw ang gusto makipag-communicate. Meron din ako nakikita na someone want reconciliation. Advice. Sa iba naman sa inyo, magkakaroon na kayo ng choices in your life. Yan. Kumbaga, mag-trust ka sa intuition mo, Be patient to make a choices para hindi ka mag-miss. Advice universe kay Sagittarius. Ano ba yun? Okay, ang advice sa'yo. Ang advice sa'yo, ay meron tayong 7, 23, 24, 26, 30, 18. Baka yun yung lucky number mo. Advice sa'yo, you need to follow your heart. Huwag kang mapanghinaan ng loob. Huwag kang manghinayang, huwag kang mag-regret, or huwag mong isipin na you are failed in a situation. Nangyari yon because may reason. No? Follow your heart. Sinasabi, be creative, and gawin mong makatotohanan yung idea or yung creation mo sa nakita ko dito. Start a new beginning into your life. Kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong with someone. Be confident. Speak out, syempre. Speak out. And then, sinasabi rin dito na pahalagahan mo rin yung money mo or mag-ipon ka ng money. Sinasabi dito. May mga opportunity na dumarating sa'yo. Huwag mong i-miss yun. Ang sinasabi dito. And syempre, acceptance, it's time to recover, it's time to move on, it's time to heal any situation into your life. And value the person who value you. Ano pa? Basta wag ka lang daw mapanghinaan. Be inspired, no? Be inspired and confident. Maging confident ka lang sa mga gusto mong gawin. Hindi sa time to invest or mas mag-focus ka into your investment sa sarili mo man yan, sa proyekto mo man yan, sa business mo man yan, any situation. Kasi magiging maganda naman siya sa nakikita ko dito. Pero nasa sayo pa rin yun, kung anong gagawin mo. Ikaw pa rin magdidesisyon. Arigato naman si God, please.